Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagadua ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay January 15, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 1, verse 40 to 45. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagbakaawa, "Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako." Nahabag si Jesus at hinipo siya sa bayang wika, "Ibig ko, gumaling ka." Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. "Huwag mong sabihin kang inuman ang nangyari. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikay magaling na." Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Yung gospel natin ngayon, narinig natin na may isang ketongin ang lumapit kay Jesus. Alam niyo po, sa panahon nila, ang may ketong ay hindi lang basta ordinaryong sakit, kundi kapag ang isang tao ay may ketong, nako, parang hinatulan ka na. Hinatulan ka ng panghabang buhay, naka-isolate ka, dahil ang paniniwala pagka may ketong sinumpa. No? Kaya, pag may ketong ang isang tao, there is a judgment na, nako, huwag ka nang sumama sa lipunan. Ito ay tatak ng kahihiyan. Itinatakwil ka ng mga tao. Ang ketongin ay bawal hawakan, bawal lapitan, bawal isama sa komunidad. Kaya, yung request ng ketongin ay napakalalim. Anong sabi niya? "Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako." Yung may ketong, hindi siya humihiling ng milagro bilang karapatan. Nare-recognize sa sarili niya na parang wala siyang kay, wala siyang rights. Kaya sabi niya, "Kung ibig po ninyo." Hindi siya nagde-demand. Anong dala-dala niya? Yung kababaang loob at tiwala sa puso ni Jesus. At anong ginawa ni Jesus? Anong sabi? Nahabag si Jesus at hinipo siya. Alam niyo po yung paghihipo na ito yung isa sa pinakamabigat na kilos. Hindi lang siya nagpapagaling sa salita, kundi hinawakan niya ang taong bawal hawakan. Sa halip na siya ang madumihan, ang tao ay naging malinis. At ang sagot niya ay malinaw at diretso. Anong sabi niya? "Ibig ko, gumaling ka." Minsan, ganyan din tayo. May ketong tayo sa buhay. Hindi laging pisikal. Minsan, yung ketong natin ay in a form of emotional, spiritual, kasalanan, yung mga sugat na matagal na nating tinatago. At ang tanong na bumabagabag sa atin, parang gusto pa kaya akong pagalingin ng Diyos? Ang ebanghelyo ngayon ay malinaw ang sagot. Anong sabi niya? Hindi lang kaya ni Jesus na magpagaling, kundi gusto niya, ibig niya, gumaling ka. Hindi siya natatakot sa dumi ng iyong sugat. Hindi siya naiilang sa gulo ng iyong kwento. Nahabag siya, lumalapit siya, at ngayon, hinihipo ka niya. Let us pray. Panginoong Jesus, Ikaw na may habag
ang humipo sa akin. Turuan mo akong magtiwala sa iyong kalooban. Sa lahat ng sugat na aking dala, maging ito man ay pisikal, emosyonal, spiritual, financial, marinig nawa namin ang iyong tinig na nagsasabing, ibig kong gumaling ka. Hawakan mo kami, Panginoon, at gawin mo kaming buo muli. Amen. I-share po natin yung gospel na ito, yung audio gospel na ito, lalong-lalo na sa mga taong piling nila isolated na sila sa society. Maaring ito ay i-share natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga GC, sa ating mga kamag-anak, kapamilya o classmate. Kasi alam nyo, minsan isang share lang, ito'y nagiging paraan para marinig nila ang tinig ni Jesus na nagsasabing, ibig ko, gumaling ka. Kaya muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.